Salamat sa mapagpalayang pagmamahal. Welcome to our 365 Daily Devotion. Ako po si Alexander Gomez from Batch 3. At ang topic po na tatalakayin natin ngayon ay the Church has a task of healing on the earth. Ngayon po ang ating pag-aaralan ay tungkol sa Genesis chapter 1 verse 98. At buksan po natin ang ating puso at isip sa mga salita ng Diyos. Nasabi dito na, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over the fish in the sea and the birds in the sky, and over every living creature that moves on the ground. Or sa Tagalog, sila'y binasbasan ng Diyos at sa kanila'y sinabi ng Diyos, kayo'y magkaroon ng mga anak at magpakarami, punuin niyo ang lupa at supihin ito. Magkaroon kayo ng pamamahala sa mga isla sa dagat, sa mga ibon sa iyong papawid, at sa bawat bagay na may buhay na gumagalaw sa ibabaw ng lupa. Sinasabi sa verse na tayo raw ay magpakarami at ipalaganap ang salita ng Diyos, at sa buong mundo at sa lahat ng nasyon. Inatasan tayo ng Diyos na mamuna sa lahat ng bagay na kanyang ginawa at sa mga hayop sa iyong papawid, sa dagat o sa lupa. Teaching number 1. The Church is called to disciple all nations. Ang Church ay itinalaga upang may akay ang lahat ng tao papunta sa Panginoon, na ang lahat ng tayo ay makakilala sa Kanya bilang Diyos at tagapagligtas. Teaching number 2. The Church is called to influence the world. Ang Church ay itinalaga upang ma-influensyahan ang lahat ng tao sa mabuting gawa, palaganap kung paano ba dapat mamumuhay ang isang tao na naaayon sa halimbawa ni Kristo. Teaching number 3. The Church is called to spread the reign of God. Ang Church ay itinalaga upang mapalaganap kung gaano ka-powerful ang ating Panginoon. Application number 1. Disciple your family and friends network. Tayo mismo ang mag-akay sa ating mga mahal sa buhay, partikular ang ating pamilya at mga kaibigan, dahil ayaw naman natin na tayo lang ang maligtas. Gusto natin kasama natin sila sa langit. Application number 2. Influence others for the glory of God. Impluwensya natin ang iba, hindi para masabi na huli tayo o malinis tayo, kundi impluwensya natin sila upang maitaas natin ang Panginoon, upang ma-inspire sila sa kabutihan ng Panginoon sa buhay natin. Application number 3. Pray for the advancement of God's kingdom. Ipapray natin na mas lalo pang lumago ang Church at ang lahat ay hindi lang makakilala, ngunit magkaroon din ng relasyon sa ating Panginoon. Yun lamang po ang aking devotions. Maraming salamat.